pitong beses na babagsak ang mabuting tao, pero tatayo siya ulit. Itatayo siya ulit ng Panginoon. Amen. Napakabuti po ng Panginoon. And sa pagkakataon po ito, ihanda po natin ang ating mga pakinig. Ihanda po natin ang ating mga kapakinig, mga kapatid. Dahil meron pong mensahe sa atin ng Panginoon sa araw na ito. God will bring you out. God will bring you out. Kung nasaan ka mang preso, kung nasaan mang prison cell ka, sa umagang ito, kapatid, ilalabas ka ng Panginoon. Amen. Sa kapangyarihan po ng Panginoon. Amen. Tayo po tayo, mga kapatid. Tayo po tayo as we welcome ang salita ng Panginoon, as I call on our pastor, Pastor Christopher Aguilar. Amen. Praise the Lord. Kanina nakaka-bless. Kasi nakikita ko yung nag-worship. So may malaking impact yung message natin last week. You know why? Because even a 1-year-old, nakita niyo, pina-view ko sa camera. Sabi ko, Brother Jake, tingnan mo yung bata, si Nathan. Nag-worship. Nag-worship, sumisigaw. 1-year-old. Ito yung impact ng Word of God. Hindi natin maunawaan. But something in us, brothers and sisters, that we cannot live without worshiping God. We cannot live. You know, sooner or later, yung pintig ng puso nyo, hindi nyo pinapansin, ano? But time will come, ang bawat pintig niyan, napaka-importante. Napaka-importante yan. Napaka-importante. And it's time to appreciate yung beauty na binigay ng buhay ng Diyos sa atin. And the reason why we are here, church, to worship God. Wala tayong ibang gagawin, it's just to worship God. Amen. Amen. I request the congregation to please open your Bible in the book of Psalms. Psalms chapter number 55, verse 16. You know, church, ilang beses ko nang pinreach ito, but again, you know, like, the more na binabasa natin yung Bible, the more na nagdidig tayo. It's more than a gold, ano? Alam mo yung mga gold digger? Way back, maybe 10 years ago, napunta ako dyan sa may Masinloc, Brother Gary, kung saan may mga miners, ano po. The more they dig, the more na marami silang nakikita, marami silang na-explore. It's like the Bible, mga mag-gold kapatid. The more na we read the Bible, the more na we dig the Word of God, maraming mga wonders and miracles na nakikita po natin. Amen. In the book of Psalms, chapter number 55, verse 16, sabihin po natin ito sa ating mga sarili. Not only sa psalmist na nagsulat. Sabihin natin, as for me, I will call upon God, and the Lord shall save me. Amen. Can we worship the Lord? Come on, church. Let's worship the Lord Jesus. Come on, church. Let's worship the Lord. Let's worship the Lord Jesus. Jesus! We worship you, Lord God, Jesus! As for me, I will call upon the Lord, and the Lord shall save me! Praise the Lord Jesus, 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 Jesus. Jesus, Lord God, Jesus, Jesus. We worship you, Lord God, Jesus. We worship you, Lord. Heavenly Father, Lord God, Jesus, we worship you, Lord. We glorify your name, O God, Lord Jesus. It's time, Lord God, Jesus, that this small church, Lord, worship in spirit and in truth, O Lord God, Jesus. Thank you, Lord, for bringing us here, O Lord. We gathered here, Lord God, Jesus, to worship and praise your name. We thank you, Father God, Lord. Alam na po namin ang secret, Panginoon, Lord God, ng worship. Lord, bless us, Father God, Lord, lahat po ng mga hearer ng iyong salita. From UK, O Lord God, Jesus, from Dublin, O Lord, sa Philippines, Panginoon, Lord, and even here, Bahrain, mga nakikinig ng live stream, Panginoon, Lord, bless them mightily, O Lord God, Jesus. Do not allow the devil, Panginoon, Lord,
na maintara, Panginoon Lord, ang iyong salita. Sa mga hearer ng iyong salita, Panginoon Lord God Jesus, bless them. And right now, Lord God Jesus, we declare na ikaw ang aming guro, Panginoon Lord. Itago mo po ako, Panginoon Lord, sa iyong kanindahan. Gamitin mo po, Panginoon Lord, ang aking dila, Panginoon Lord, to spread your gospel. With love, O Lord God Jesus. We worship you, O Lord God Jesus. We feel your holy presence, O Lord God Jesus. Bless us, Father God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Salamat po sa mga nanonood ng live stream sa UK, si Sister Nanette, sa Dublin, Ireland, si Sister Lani, sa United Arab Emirates, ang ating pong mga kapatid, sina Brother Laverne and Sister Marlene, and of course dito sa Bahrain, Sister Pretty, amen, and the rest. Alam niyo na kung sino kayo. Amen. Salamat po sa Panginoon. Last Wednesday, nagpunta po tayo sa city tour. Nakaka-bless na makita ang bawat isa na nagkakaisa. And I was blessed. One of our visitors came to me and said, napapanood ko po kayo sa YouTube. Parang I was really blessed. Imagine, how many years na tayo nasa live stream, At napasaya ako itong kapatid na ito, nawa, makasama natin siya, Sister Grace, At sabi niya, sinusubaybayan ko po yung mga message sa YouTube. Imagine, he's not from our church. From outside, niya-appreciate niya yung ating live stream. And I hope yung mga members dito, i-appreciate nyo rin po. Kaso sinabi ko na, so hindi na masyadong malaking impact sa iyong lingkod na ina-appreciate ko yung mga maliit na bagay na ginagawa po ng iglesia. It should be appreciative for Church of God. Amen. Sooner or later, maghiwalay din po tayo at marirealize nyo rin how important yung ganito mga gawain. Amen. And I was really blessed sa ibang tao ko pa marinig yung mga ganong mga appreciation. Amen. And some of them, they are sharing it to their loved ones. Amen. Sana po, i-share nyo rin yung ating pong pagpapagal sa inyong mga mahal sa buhay. Amen. Last week, worship the Lord. Ang dami pong mga bless, ang dami pong nag-appreciate sa Word of God. Marami ngayon ang pumapalakpak na dati hindi. Marami ang sumisigaw, marami ngayon ang natutuwa, may galak sa pagpuri sa ating Panginoon. And again, part 2 lang po ito ng ating pagbulay-bulayan. Amen. Series of praise and worship. Last week, nag-worship tayo. Ngayon naman, we will praise God in spirit and in truth. Amen. According sa Book of Psalms, mga magold kapatid, sinulat po ito ng isang tao na naging desperado sa kanyang buhay. Amen. There's no other name but the name of Jesus Christ. Walang ibang makakapagligtas sa atin kundi ang pangalan ng ating Panginoon. Acts 4:12, isa lang po sa sinong ng langit na ibinigay ng ating Panginoon na ikaliligtas ng tao. Excuse me po. Mahirap pala pagka pag umubo ka. Hindi mo pwede. Anyhow, so this man of God, walang ibang pangalan ang hinahanap kapag siya po ay nasa banig ng karamdaman, nasa problema. Lahat tayo dumaranas ng problema, di ba? Ngayon, kailangan natin na someone na magligtas sa atin. At nawa po, at the end ng ating service na ito, maunawaan po natin that there's only one name na ibinigay sa atin upang tayo po iligtas. I don't know if you will believe it or not, this name is the most powerful name. Amen. Na yung iba, hindi po nila masabit man sa kanilang mga sarili. But I'm telling you, brothers and sisters, if you seek God, tumawag po tayo sa ating Panginoon. And the Lord will save us. In a simple mentioning His name with faith, of course. Yung iba, naging habitual na nila. Pagka nagulat, Jesus' name! Amen. Pag minsan nawala lang yung tubig, Jesus' name!
Nagiging hyper tayo. Huwag naman natin gamitin yung salita, yung word of God, o yung name of the Lord, thy God in vain. Amen. Amen po ba? O minsan, nagiging habitual, natapilok lang, in Jesus' name! Lagi natin tinuturo si Satan, pag minsan, it's our own choice. Amen. Pag minsan, dahil sa ating, sabihin natin, word na katangaan, pag minsan, hindi mo tinitingnan yung dinadaanan mo, natapilok ka, in Jesus' name! Hindi ko naman sinasabing maawa kayo sa diablo, But again, brothers and sisters, it doesn't mean na hindi natin sabitin ang salita ng Panginoon, because in the book of Colossians, chapter 3, verse 17, sinabi rin ni Paul that in everything you do it in the name of Jesus Christ. Amen. It's not wrong. Amen. But again, there is power in the name of Jesus. There is power. Because the devil shaken every time you mention the name of Jesus Christ. Amen. Do you believe that, church? Kaya kanina, habang umaawit kayo, ayaw ni Satan na na-mention mo yung name ng ating Panginoon. Ayaw niya. Nasishaken siya. Why? Because that name, mga mabuhat kapatid, pag narinig ng mga diablo ang name na yan, sila po ay nasishaken at sila po ay napapaluod dahil sila po, they are also angels before na nag-worship sa ating Diyos. They know how to respect the name of Jesus Christ. Amen. And the mere fact na sinasabi mo yan, dapat po with faith. With faith. It's a saving name. Hindi po tinatawag si Darna, hindi tinatawag si Batman o si Superman, tinatawag natin si Jesus Christ. Kaya nga pag minsan, maganda yung pelikulang Superman. But nakikita ko, it's not advisable para panood ko sa aking anak. Dahil baka akala po niya, Savior si Superman. Amen. It's like maging maingat po tayo sa mga pinapanood ng ating mga anak. Baka yung kanilang attention ay may pupunta sa iba at hindi sa ating Panginoon. Yung iba naman, ang Jesus nila, yung 5-6, Savior nila, kapag oras ng pangangailangan, call a friend, tawag, siyang sagot ng pangangailangan. Amen. But now, brothers and sisters, I'm telling you right now, si Jesus Christ, siya lang po ang makakapagligtas sa atin. Amen. I don't know how, I don't know why, nagkaroon kayo ng doubt. Amen. But God will save you sa inyo pong mga problema. Amen. As for me, I will call upon God, and the Lord shall save me. Next verse. Evening. Ito hindi lang po every Friday nag-worship sa Panginoon. Amen. Evening and morning and at noon will I pray. Amen. Lahat po ba tayo ginagawa natin yan, mga magawang kapatid? Lahat po na gumagawa yan, huwag sa amin, praise the Lord. Amen. Evening and morning and at noon will I pray and cry aloud, and He shall hear my voice. Amen. But sometimes, mga magulang at kapatid, may mga ibang tao, occasional lang nila tinatawagan ng Panginoon. Nung niyanig ng 7.2 ang Pilipinas, maraming tumawag sa pangalan ng Panginoon. Amen. So, I think, mas maganda pala, araw-araw, niyayanig tayo ng Panginoon para tawagin siya. Amen. Siguro, morning, hindi sila sinagot ng Panginoon. Let's try evening, hindi pa rin. Let's try noon. Amen. But again, as a child of God, lahat po tayo ng anak ng Diyos, 24 hours a day. Don't forget the name above all names, ang ating Panginoon. Amen. And this desperate man, brothers and sisters, na sinulat na ito, God brought him out sa lahat po ng dilubyo nangyayari sa kanyang problema. Amen. Lahat po tayo, brothers and sisters, sabi nga ng ating kapatid si Brother Gary, sometimes tayo mismo kinukulong natin ang ating sarili sa mga problema. Tayo'y nagiging bilanggo ng problema. Amen. Lagi ko nga sinasabi ito po. Lagi ko yung iba, medyo naiinis na. Lalo yung mga nagbibisyo, nagsisikarilyo, hindi sila makapag-isip ng tama o hindi sila makapag-concentrate daw kapag hindi sila naninigarilyo. Ating gabi na, kapag wala silang mahigpit na sigarilyo, ay babangon yan, mga magulang kapatid, at maghahanap po ng cold store. At pag sarado ang cold store, magagalit pa sila. Bakit sarado na? Why?
because sila po ay bilanggo. Amen. Pag minsan may mga bilanggo tayo, mga maling relasyon, mga magulang kapatid, ito po ay very common. Hindi lang dito sa Bahrain, maging sa iba't ibang dako ng mundo. Sila po ay nakakulong sa isang maling relasyon. Kaya po anong nangyayari mga magulang kapatid, lahat po ng mga desisyon sa kanilang buhay ay may kapalpakan. Amen. Meron pong delubyo na nangyayari mga magulang kapatid. Amen. Kaya nga po, right now, brothers and sisters, if you want to be saved, if you want to be free and po sa lahat po ng mga problema ito, God will bring you out. In what way? Call upon His name, mga magulang kapatid. Tawagin mo ang Panginoon right now. Amen. Huwag mo tawagin yung kumpare mo na superintendent, general, or manager, superintendent sa isang police station. Ang tawagin mo ang ating Panginoon. Amen. And I'm giving you 100% assurance something good will happen those people who seek God. Amen. So morning, evening, morning, and at noon will I pray and cry aloud, and He shall hear my voice. Next verse, verse 18. He had delivered my soul in peace from the battle that was against me, for there were many with me. Amen. Marami po nagpapatuyan. For how many ages, mga magulang kapatid? Ang pangalan lang ng Panginoon ang makakapagligtas sa atin. Amen. I know some of you medyo skeptic, medyo doubtful. Talaga, pangalan lang ng Panginoon. I'm giving you 100% assurance. Yes, the name of Jesus Christ is the name above all names. Amen. It's the name above all names. Amen. Sometimes, isang araw, makaka-receive tayo ng isang horrible report. How many here sa ating pong church? One time, 3 or 2 years back, meron tayong kapatiran. Lagi po niya akong tinatawagan. Amen. Because he was complaining na nagkakaroon siya ng rectal bleeding. Ano po yan? Rectal bleeding meaning, pagka nagpupupo sila, meron pong dugo. We thought it was an hemorrhage or hemorrhoids. So, one time, in-examine ko siya, and then, dinala ko siya sa ospital, and we did some series of examination, and I found out that she's having grade 3, colon CA. And that night, hindi ko alam kung present kayo, I still remember I was sitting on that side. That you know that time is ticking. Death is knocking on your door. Umiyak po ako dito. Iniyakan ko na yung ating kapatid. At sabi ko nga po, continue. And then umuwi po siya sa Pilipinas. I don't know if she continued or not, but hindi ko na siya nakita. And then one day, at around 4 o'clock in the morning, her daughter called, she passed away. And another sister, brothers and sisters, hypertensive. Mataas ang presyon. Dinala ko siya sa ospital. Chinek ko yung kanyang creatinine. Almost 1,000 creatinine. Sabi ko po, kapatid, you need immediate hemodialysis. Ayaw po niya. So of course, I have to respect. Last month, or 2 months back, or last month, again, her daughter called. Our sister passed away. 6 or 7 years back, tinawagan ako ni Sister Aida. Sabi niya yung kanyang anak, Sister Minerva, may sakit. Hindi siya tumawag. Kanino man, tinawagan po kami. Me, my dad, pastor at pastora, pumunta po kami sa kanilang bahay and we prayed. As a doctor, I will not believe na overwhelming creatinine. Sabi ko, habang buhay yan, kapatid. Unless na magkakaroon po siya ng transplant. Nung pinapray ko siya, pinapray po namin ni Pastor Estee, I just felt may parang nag-pop out, doon sa likod ni Sister Mine. Kasi kapag may mga chronic renal failure, yung kanila po mga kidneys lumiliit. Yung ating mga kidneys na malaki, pag hindi na nagpa-function, lumiliit po yan.
po, lumiliit. And that time, na-feel ko, sinabi ko sa kanila, nagpatotoo ko, nagagaling po si Sister Minerva. Umuwi siya sa Pilipinas, hopeless situation. How much? Ano po, ang hemodialysis sa Pilipinas? 5,000, 6,000, 3 times a week. So, that means 15,000 a week. So, compute mo na lang, 15,000 a week in 1 month, ilan? Ha? 60,000 dinar, 60,000 pesos. In 1 month. In 1 month. Huwag ko nang tatanungin kung magkano ang sahod ni Sister Aida. Pero hindi sila tumawag ng sweepstakes. Isang pangalan lang tinawag nila. Bumalik ang ating kapatid. How many months tinawag siya? Siya lang po. Yung kidney niya, siya lang ang may identical doon sa Indian na naulog na aksidente sa Manama. Out of thousands na nag-wait ng kidney transplant sa Bahrain. Ang kapatid nating ito, silang kapatid natin na tumawag sa ating Panginoon, sila lamang ang pinakinggan ng Diyos. Kasi siguro sa inyo, sounds corny. Sa inyo, it will happen to you. Walang exempted dito. It will happen to you. Hindi man sakit, hindi man karamdaman, maybe one day, may kakatok bigla sa iyong opisina, may termination paper ka na galing sa iyong kumpanya. See, it will happen. E anong gagawin mo pag dumating yung ganyang bagay? Call a friend? Call someone? If God will bring you in that situation, mga magulang kapatid, I'm telling you right now, God will bring you out. Kapag ibang pangalan ang tinawagan mo at hindi ang Panginoon, God will never bring you out in that situation. Why? Because you never acknowledge Him in the first place sa iyong mga buhay. Amen. Kahit anong mangyari, sinabi na ni Paul sa atin, Colossians chapter 3, verse 17, lahat ng ating gagawin, do it in the name of Jesus Christ. In Jesus' name, it doesn't mean, it doesn't matter, mga magulang kapatid, kahit tawanan ka, kahit na ngingitian ka, kahit na pagtawanan ka, kapag masyado kang hyper sa pangalan ng Panginoon. But the name of Jesus Christ is the saving name. At wala pong makakastop sa atin. Amen. Darating ang araw yan. Alalahanin niyo, October 18, 2013, time will come, pag dumating sa ating mga buhay, ang isang bagay o isang oras sa ating buhay na darating tayo sa ganyang mga dilubyo, you will call upon the name of the Lord. And you will realize, mga magulang kapatid, na meron palang power ang pangalan ng Panginoon. Amen. Amen, Lord Jesus. Amen. Ano sabi sa Romans chapter 8, kapatid? 8:31. What shall we then say to these things? If God be for us, who can be against us? Very common verse, mga magulang kapatid. But if you will take a quick look, if God be for us, who can be against us? Amen. Who can be against us if God be for us? Wala. Kahit sakit man yan, mga magulang kapatid, kahit sabihin mo mga terminal cases, cancer man yan, leukemia man yan, if God be for us, who can be against us? Amen. Kaya nga po, sagana nawa tayo sa pangalan ng ating Panginoon. Na lahat ng oras, sa lahat ng panahon, lagi, in the name of Jesus Christ, in the name of Jesus Christ, in the name of Jesus Christ. Amen. And Satan, brothers and sisters, siya po ay ihinto sa kanyang mga wicked plans sa ating mga buhay. Amen. In the book of Psalms again, praise ye the Lord, in Psalms 146, verse 1 to 2. Praise ye the Lord. Praise ye the Lord. Praise the Lord, O my soul. Diba? Makakapagpuri ka pa ba, mga magulang kapatid, kapag ikaw ay dumaranas ng problema? Ha? Sino po ditong balot-balot ng problema? Amen. Isa lang? Dalawa? Tatlo? Apat? Lumalaki? Lumarama? Dumadami? Lahat. Alam mo yung balot?
balot na balot na balot na balot na balot na problema, hindi ka na makakilos. Alam niyo yung suman? Yung suman pag binalot, di ba? Tapos gutom na gutom ka na, tagal, bago. Di ba? Pag minsan inaano pa natin, nainip pa tayo, no? Para lang buksan. At tamales ba yun yung pangalan? Tamales? Yung ang sarap, ano? Tapos ganun lang alawan, no? Alam mo yung mga balot na problema? Pag na balot ka, hindi ka makakilos. Hindi ka na makagalaw. Amen. Ganyan po ba yung nararanasan natin, mga magulang kapatid? Amen. Wala pong makakapagligtas sa iyo. There's only one name given at ang ating Panginoon. One time, ang napakasaya ng pamilya mo. Happy family. And then, makaka-receive ka ng balita. Na all of the sudden, yung asawa mo, meron pala siyang ka-secret FB, ka-secret phone. Alam niyo mga lalaki, kapag yung cellphone nila hindi pinababasa sa kanilang mga asawa, there's something wrong. There's something wrong. Sino dito mga lalaki hindi pinababasa yung mga messages? Be honest, come on, church. Ha? Hindi, sinabi ko, taas, hindi amen. Iba yung pagtaas, tsaka. Hindi, to be honest, mga magulang kapatid, we need an honest heart sa panahon ito. Amen. Kabiyak mo yan. Kabiyak natin yan. Hindi tayo pwedeng magsasarili na sa mga bagay-bagay na yan. Yan po isang bagay na nakakatakot, lalo na sa mga OFWs. Kapag pinasukan na ng, anong tawag dito? Ano yung mga sakahoy? Anay. Ang ating sambahayan. Nakakatakot po yan. Dahil hindi natin alam, ang anay na yan, yan po ang maninira ng ating tahanan. Hindi mo siya nakikita, mga magulang kapatid. Hindi mo nakikita ang nangyayari. Pero kapag pinabayaan natin yung anay na yan, isang earthquake lang siguro, wasak na yung ating sambahayan. Amen. Kaya mga men of God, be watchful, ano po. Wala tayong pwedeng itago sa ating po mga asawa, lalo-lalo na sa Diyos. Anay po yan sa pamilya. Amen. That we have to work. Otherwise, magiging late na po. May consequence. In every sin, may consequence. Amen. Yan po yung mga bagay na kinakatakutan ng isang mga pamilyadong tao. Amen. Kaya, brothers and sisters, purihin po natin ang Panginoon. Sa araw, sa gabi, sa umaga. It doesn't matter kung ano po ang panahon, kung mainit man yan o taglamig. But again, it will not change. Ang umaga, it will not change. Umaga pa rin yan, kahit maulan, it's still morning. Evening, it will not change. 12 noon, it will not change. Ano po? Time pa rin yan. I don't care kung ano pong nangyayari sa labas, kung nagyayelo, o may hail, o mayroong thunderstorm, but the mere fact that it's not mentioned that we have to worship God 24 hours a day, we have to worship and praise the Lord. While I live, will I praise the Lord? Amen. Will I live? While I live, I will sing praises unto my God while I have any being. In short, habang ako'y nabubuhay, bigyan ko ng papuri ang Panginoon. Amen. Sa iba, mahirap. Diba? Mahirap magpuri kay Lord eh. Pero sabihin sa inyo, mga magulang kapatid, time will tell. Marirealize nyo, totoo pa lang sinabi ni Brother Chris. Totoo pala. It will happen to us, brothers and sisters. 3 days back, meron pong isang Indian staff nurse. Nagpunta siya sa triage ng emergency. Ang complaint niya, meron pong 9 months old, yung kanyang anak, 9 months old, na meron pong rashes. After 3 days, nagkaroon ng rashes yung kanyang anak. Of course, mga rashes na yan, ano po, 100% these are viral exanthems. Mga viral roxiola yan, or measles, ano po, it is common, come on. Yan po'y common. So, tinawagan ako sa triage, they are planning to triage that baby sa general practice o sa GP. E nung nakita ko po yung nanay na anxious and everything, okay, sabi ko, accept nyo na. Total, stop naman natin. So, rashes. Dinala yung anak, may sipon, may lagnat 3 days back. Ngayon, wala nang lagnat, meron lang pong mga rashes. Sabi ko sa kanya,
Okay lang po yan. Oshola yan. Third day fever. Panadol, Brufen. Ganun lang, opo. But, nung in-examine ko yung bata, hindi yung rashes ang problema. Yung left side ng kanyang lungs, decrease yung air entry. So, anong indication ko? Walang cough ang pasyente. Very sensitive siya sa x-ray. So, I have to justify bakit may x-ray. Ano po? Dahil hindi biro-biro ang x-ray, mga magulang kapatid. Yung x-ray, maraming radiation yan. Akala natin, pag x-ray dito, tutok dito, gusto mo ma-x-ray, parang you will feel much better kapag na-x-ray ka. No. X-ray po, may radiation yan. After 10 or 15 years, baka magkakaroon ka ng cancer dahil sa radiation exposure. Yung x-ray ko, pagbalik, nakita ko po yung left lung niya, almost wala na yung left side. Merong isang mass. See, dinala mo lang yung anak mo doon dahil may lagnat. Uuwi. Hindi ko pinanguwi. By the way, na-admit ko yung pasyente. Hanggang ngayon, hindi po nila ma-diagnose. Nagka sila ng help sa Salmania para i-biopsy itong mass na ito. See, these things na nangyayari, mga mga kapatid. Na alam natin na there's no such thing na permanent sa mundo ito. Bakit kukunin ko? Ano relevant yan, brother? It will not affect, it will affect you later on. Because akala natin every day is a sunny day. Every day na magandang buhay natin, magandang sahod natin, maganda yung pamumuhay natin. But time will come, mga magawang kapatid, wake up. I'm not threatening you. I'm not telling you to downgrade your faith. I'm telling you right now na increase natin yung faith because we are not exempted to face any problems later on. God never promised us na hindi tayo magkakaroon ng problema. He promised that He will help us during the trials and storms of our lives. Amen. And this church, mga magawang kapatid, we're not talking about blessings. We're not talking about blessings. We're talking about faith. Why? Because marami dito, they are coming in and out in this church. Pag meron silang problema, nakakalimutan na nila ang Diyos. And sometimes they are cursing us. They are cursing this church dahil sa mga nangyayari sa kalawang buhay. Come on, church. Anong kinalaman namin kung na-terminate ka sa trabaho, nawalan ka ng trabaho? Akala kasi natin, kapag tayo nasusubukan, marami tayong ginagawa kasalanan. No! Good people, ano po, sabihin sa inyo, good people also, they have some bad problems. They're just human being. Amen. Huwag natin sabihin na, kaya nga nakaganon kasi gumagawa ka ng kasalanan. No, don't point fingers, mga magulang at kapatid. Amen. Kaya pag minsan, I'm sorry, but sometimes in this church, pag may nagkakaproblema, kasi sister gano'n, kasi brother gano'n, hindi. Let's just focus, ano po. Ang kailangan ng tao ito is God. Hindi na kinukondemn natin, hindi na judge natin yung mga tao. That means mahal na mahal sila ng Panginoon, kaya dumaranas sila ng mga problema. Huwag kayong magdamdam pag minsan, kapag nakokorek tayo, nare-rebuke tayo ng ating mga pastors, agad nagdadamdam tayo, hindi tayo nag-a-attend ng mga worship service, hindi tayo, tinatanggal natin yung mga pangalan natin sa Viber, hindi po ganoon, mga magulang kapatid. Hindi naman po bababa ang Diyos para kausapin niya tayo eh. Amen. Praise the Lord. Ano man po mga nangyayari sa ating mga buhay, we have to praise God. Ano man mga circumstances na mangyari, we have to praise the Lord. Why? Because God brought you there. Pag nilagay ka ng Diyos sa problema, mga magulang kapatid, ang Diyos mismo ang mag-aalis sa iyo sa problema. Amen. God will bring us out. And ano yung secret? Call upon the name of the Lord. Pray. Worship, praise Him in the midst of the storm. And just reminding, Lord, di ba dinala mo ako sa problemang ito? Lord, get me out. Amen. That's the most powerful prayer, I think, na kailangan natin. And you know what? This church, kapag tayo po nag-kneel down, mahirap, may stumble ang nakaluod. Those trials, doon po tayo dinadala ng ating Diyos sa ating pong mga tuhod upang tayo lumuhod. Pag nakatayo ka, madali ka lang pong may tulak. Pero once, nakaset yung dalawang mong tuhod,
in a kneeling position, mga magulang kapatid, hindi ka po may stumble. Kahit itulak mo ko, yung dalawang kamay ko, nandito lang para ako ay hindi matitinag. Kailan mo gagamitin ito? Not during your happy times. Not during the blessed times. I bet nobody will use their knees during their happy moments. Kailan mo ginagamit? Kapag ka nandun ka sa time na nangihina, time na nandun ka sa trials and temptations and persecutions, doon ka nakanil sa harap ng Panginoon. Amen. Kaya nga po dapat kahit na mga happy times, mga blessings times, ano po sa ating buhay, kailangan nandun pa rin tayo. Thank Him eh. Ang dami nating pagpasalamat kay Lord. Ang dami. Yung nga lang nag-tour tayo, pasalamat tayo sa Panginoon, hindi tayo na-aksidente. Sa iba, wala yun eh. Habang nagpe-pray, iba, may ginagawa, hindi nakapokus, may nagte-text, may... Pero sa atin, it means a lot. It means a lot. Pag may nangyari, doon lang ba tayo tatawag sa Panginoon? No. Amen. Pinoprotektahan po tayo ng ating Diyos. Amen. Amen po ba? Hinahanap ko yung relo, so doon na pala. No? Good. Para hindi obvious na nagmamadali. Kasi, meron po nangyari sa Philippi. Si Paul and Silas, they were preaching the Word of God. While preaching the Word of God, meron po isang babae na mahilig mag-future, mag-foretell, ano po, ng mga future, ang tawag dito, mga fortune teller. Yumaman itong batang ito, meron po siyang parang small na group. At dahil po, sino po mahilig dito magpahula? Huwag po may mahiya. Noong araw, anong pinapahula niyo? Ha? Lahat naman napapahula kung kailan yayaman, ano? Pero naniniwala tayo, no? No. Inuhula nga eh. So ito pong babaeng ito, mahilig siyang manghula because she was filled with spiritual forces na nakakapagsabi ng mga future. Amen. So yumaman po itong babaeng ito, maging kanyang boss. At nung nakarinig siya ng salita ng Panginoon, at natanggal yung spirito na nanaan sa kanya, of course, siya po ay bagong buhay na, nawalan siya ng trabaho, nawalan din ng kita yung kanyang amo. So nag-raise sila ng complaint, imagine, nag-raise sila ng complaint kay Paul and Silas dahil sa ginawa nilang ito. So ang ginawa po ng mga Roman during that time, inuli po si Paul at Silas. At imagine, wala naman po, ano po kasalanan nila? They just rebuke the spirit that dwelleth sa babaeng ito. Kasalanan ba yun? Tingnan natin. Ang diablo ayaw. Hindi masaya. Anong pong ginawa? Kinuha si Paul and Silas at nilatid ko nila. Pinaglalatid. Ang sakit, ano? Palagay ko si Paul and Silas, mag-quit na sila. Wala naman silang ginawa eh. They just following the commandment of God. They were just rebuking the spirit that dwelleth, ano po, doon sa babaeng ngayon. At ano po ang naging resulta? They were beaten. Sinaktan. Siguro, okay, give them a benefit of the doubt. They can quit the ministry. Napaka-unfair ng Panginoon. Ginagawa na nga lang tungkulin nila, tapos sila pa po yung malalati ko at the end ng persecution. But who is the author and finisher of our faith? At alam po ni Paul and Silas, mga magulat kapatid, it's part of the ministry. Amen. I was really amazed. Ang persecution, mga magulat kapatid, wake up! Ang persecution pala is part of the ministry. Hindi tulad ng iba kapag ikaw ay na-born again, magiging maganda ang buhay mo, pagpapalain ka ng Panginoon, okay. But again, brothers and sisters, do not be deceived sa mga ibang pastors na kapag ikaw ay naging born again ka na, magiging maayos ang flow ng buhay mo. No, no, no. Don't believe them. Persecutions, trials, temptations, and sufferings are part of the ministry. Amen. Don't question God. Nasulat ba?
ni Luke, siyang sumula sa Book of Acts, na nagreklamo si Paul and Silas? Ha? Nalatigo sila, mga kapatid. Ilang beses po sila nalatigo. Hindi lang yon, nadala pa sila sa bilangguan. Sa bilangguan, hinoses pa sila. Meron pa po mga selda. At sinabihan po ng jailer, ng head ng jailer, na bantayan ng mga yan. Anong kaso? Preaching the Word of God, sharing the Word of God. Pero hindi po sila nagreklamo. Amen. Sino po mga reklamador dito? Sabi, praise the Lord. Amen. Wala? I'm blessed. Nakaka-bless, ano? Persecutions, trials, temptations, and sufferings are part of being a Christian. Huwag ka nang mag-ask ng why. Because when God will bring you there, He will bring you out. And let's see, in the book of Acts, chapter 16. And when they had laid many stripes upon them, tignan mo po, stripes upon them, they cast them into prison, charging the jailer to keep them safely. Imagine, ginagawa nila ang tungkulin nila. Ginagawa nila ang kalooban ng Diyos. And then sila po ay napahamak. Sila po ay pinagbibitan. Sila po ay pinaghampas ng mga stripes. Amen. I think that's enough. I will quit. Amen. Kaya po mga quitters, come on. Church of God, wake up. Bago po tayo mag-quit, kapag nasaktan tayo, napagsabihan tayo ng praise and worship, napagsabihan tayo ng mga elders, napagsabihan tayo ng mga pastors, bago ka mag-quit, buksan mo muna yung Book of Acts. At tignan mo, they are good people. Wala po silang ginawang kasalanan, hindi sila nagnakaw, hindi po sila nangalunya, they are just preaching the gospel of peace. Amen. Woe, having received such a charge, thrust them into the inner prison and made their feet fast in the stocks. Para silang talagang mga kriminal. Amen. The next verse. And at, lakasan po natin, and at midnight. Dalawang words na pinagsama. Middle, or mid, and night. Lahat ng mga magulang dito, mga nanay at tatay, kapag wala pa yung kanilang mga anak during the midnight, nagwo-worry na sila. Isn't it? Di ba, Brother Marvin, Sister Karen? Ha? Hindi pa umuwi yung kanilang mga anak, tayo nagwo-worry. There's something about midnight. Let's talk about midnight. Midnight, ito yung point kung saan doon masarap ang tulog ng karamihan. Di ba? Middle of the night. 12 o'clock, 1 o'clock, 2 o'clock. Yan ang pinakamasarap na tulog. For some, yes, I know, gising pa kayo doon. Ang midnight ninyo, alas 6. There's something, ano po, Luke wrote midnight because he want to give us some message, ano po. Midnight, mga magkakapatid, ito po yung time na tahimik. But ito yung time na yung mga opportunistang magnanakaw, ito yung time na maganda sa kanila na pumasok. Ito yung opportunity para manakaw, mawasak at pumatay. Amen. Nakita na ba kayo ng mga bar na nakabukas ng middle of the day? Ha? Meron? Saan? Sa atin, no? Hindi sa atin, bro. Baka kalala. Sa Angeles, oo. Nakita rin namin sa Pattaya, no, nung nagpunta kami sa Bangkok during the daytime. But, I mean, usually, during midnight nangyayari. Amen. Bakit kaya sinulat yung midnight? Ni Luke. There's something behind. The reason why na-mention ito, because marami pong gusto sabihin kapag sinabing midnight. But I'm telling you right now, midnight, ito pong pinakamahal-mahal na mahal ni Satan. Dahil ito yung pinaka-weakest time ng mga tao na pagod sa trabaho at sila'y natutulog, except yung mga naka-Facebook pa rin, tsaka naka-Twitter, middle of the night. But again, brothers and sisters, he mentioned that midnight, instead na si Paul and Silas ay natutulog,
Instead na si Paul and Silas, sila po ay nagpapahinga at naghihilo kanilang mga sakit kung mga di na kanilang naranasan. This is the time, mga magul kapatid, na masarap na ang kanilang mga tulog. But let's see, man of God, during the time of midnight, Paul and Silas slept. Thank you. Paul and Silas what? They prayed. Nananalangin sila. Bakit hindi sila nanalangin kaninang umaga, kaninang tanghali, kaninang maghahapunan? Nag-pray sila during what? During the moment na lahat ay tahimik. During the moment na feeling nila that they were all alone. During the moment na nanghihina sila. During the moment na si Satan nandoon, nag-guard. Pero ang ginawa nila? They prayed. And what? Sang praises unto God. You see, church, marami silang pwedeng i-excuse. Excuse kami na may mga latigo kami. Paano kami makakapalakpak? Meron kami mga posas. Pwede ba bukas na lang? Pwede ba? Next week na lang? Midnight Paul and Silas prayed, and they sang praises unto God. And the prisoners heard them. Yung mga prisoners na nakikinig lang. Pero habang nakikinig, yung kanilang mga kamay, pumapalakpak din. But these prisoners, si Paul and Silas, nandun sila sa middle of the night, pagod na pagod, overwhelmed. Sila po ay wala ng kalakasan, wala na silang may bubuga. But again, they are sing praises. Sino? Si Paul and Silas, na unfair ang nangyari sa kanila, pero hindi nila sinisi ang Diyos. Nag-continue pa rin sila. Why? Because they believe. God brought us here. God will bring us out. How? Ang daming mga nagbabantay, may mga selda pa, nakapokusas pa sila. Paano tayo ilalabas ng Panginoon sa problema? Let's pray. Let's praise. Let's praise. May problema ka. Nakabilanggo ka. Balot na balot ka. Anong gagawin mo? Praise. 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 Siguro yung mga nakikinig, nababalo ng mga to. Gutom lang yan. Hindi. Those prisoners na wala rin magagawa sa kanilang mga buhay, nakikinig sila. Nakikinig. Nakikinig. At yung balot na balot, si Paul and Silas, nagpipray sila. Imagine, no? Ang sakit ng dinanas nila, mga magulang at kapatid. Wala silang krimen na ginawa. But they are still worshiping the Lord. They are still praying to God. They are still giving thanks to God. They are still worshiping the Lord. Why? Verse 26. 26. And suddenly there was a great earthquake, so that the foundation of the prison were shaken. And immediately, suddenly, all the doors were open, and everyone that were loose. Woo! Suddenly, gusto mo ba na lumaya ang mga kapatid mo, ang pamilya mo, ang mga mahal mo sa buhay? Praise the Lord! 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 Praise the Lord Jesus! Praise the Lord Jesus! Jesus, Jesus, Jesus,
Jesus. Jesus. Jesus, 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 Jesus. Jesus, Jesus. Come on. Marami. You are in the midnight session ng inyong mga problema. Nasa midnight kayo ngayon, mga magulang kapatid. Ha? Balot na balot kayo. Nakaposes kayo sa problema. Wala kang magagawa. Hindi. And tapos na ang problema. See, for some, ang earthquake sa kanila, mapanganib, nakakatakot. But for people na nakatalik, nakabilanggo, ang earthquake, ang shaking, ang maglalabas sa kanila. Imagine, I couldn't imagine, mga bangungot kapatid, wala silang martilyo, wala silang mga lagare, wala silang mga tools, wala silang malalaking mga gadget. Ano meron sila? Prayers! Prayers and praise! Worshiping the Lord will bring them out, will bring you out. Praise the Lord Jesus, Jesus. Praise the Lord Jesus, 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 Jesus. Praise the Lord Jesus. Woo! Praise the Lord, shaking the Lord. Revival in this church. Revival in this church, Lord God Jesus. Jesus, 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 Jesus. Suddenly, a great earthquake, yung epicenter, saan? Yung epicenter doon sa Zelda. Nagkaroon ng shaking. And the foundation of the prison were shaken. And what? Immediately, all the doors, not some, all the doors. Nakabilanggo ka ngayon ng problema. Ha? Problema sa salapi, problema sa magulang, problema sa asawa, problema sa anak, problema sa sakit at karamdaman. All doors will be open. Will be open. Ha? And not one, not Paul and Silas, yung mga nakikinig, they were loose. Their bands were loose. Sila'y lumaya. Nakikinig lang. Nakikinig lang. Jesus. 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 Kaya nga, kapag sinasabi mo unfair, Lord, sabihin mo, remind Him, Lord, you brought us here, you will bring me out, you will get me out from here. Huh. Wala tayong kakayahan. Wala kang kakayahan na labanan ang mga spiritual forces na ito. Pero may kakayahan ka. Na ayaw na malaman mo na nadisip ka ni Satan. Anong sikreto? Ilang beses na nagtetestimony ang aking ina pag may mga sakit at karamdaman kami. Kukunin lang kami ng aking ina at aawitan lang kaming, alam kong may magagawa ang Diyos. Kagabi, yung anak ko, yung buso namin, si Faith, around 2 o'clock, umiiyak siya ng first time namin umiyak na may something wrong. Ang aking asawa, talagang hindi niya alam kung anong gagawin niya. And I prayed. Sabi ko, Lord, in the name of Jesus Christ, sino man po ang gumugulo, gumagambala sa anak ko, ikaw na Diablo, lumayas ka. And all of a sudden, wala akong nilagyan, wala kaming pinahid, wala kaming ginawa. Narinig ko siyang naging kalmado. Anong ginawa? Pumunta ba kami sa ER? Tumawag ba kami ng doktor? Hindi kasi, Dok, ikaw doktor ka. Hindi ko ma-diagnose sa aking mga anak, sorry. Yung anak ko, meron siyang abscess kanina, pinilit ko lang na ako nang maneuver, pero
Hindi ko kaya. Come on, church. Balot na balot tayo ng problema. Wala tayong magagawa. Wala kang magagawa. Wala mo tayong magagawa. Balot na balot kayo eh. Ano gawin mo? May kamay ka pa, pwede mo pang buksan. Pwede mo yung palakpak. Habang pinapalakpak mo, yung mga principalities, mga bosses na yan, matatanggal in the name of Jesus! Woo! In the name of Jesus! Yung iba pumapalakpak lang, parang wala sa kanila. Pero kapag dumating sa time na kailangan mo, God will remind you sa message na ito. If God is with us, who can be against us? If God will bring you there, God will get you out from there. Amen. Praise the Lord Jesus. Woo! Every time na inaawit natin yung katapatan ng Diyos, umaawit ka lang, alam mo, there's something wrong. Ano po? Kapag umaawit ka lang na wala sa puso mo. Pero kapag umaawit ka na nasa puso mo, sumisigaw ka with a voice of triumph, even yung mga mahal mo sa buhay na nakikinig lang, Praise you, Lord. na tumitingin lang, Hallelujah. all of them will be loosed. Wala kang magagawa kung ang kapatid mo drug addict. Wala kang magagawa. Wala kang magagawa kung yung tatay mo nasa kandungan pa rin ng iba, tayo pa rin umuwi sa'yo. Wala kang magagawa. Kapag ang mamahal mo sa buhay, may sakit at karamdaman, wala kang magagawa. Kung balot na balot ka sa problema pinansyal, ang dami mong utang, wala ka nang magagawa. Yan ang sabi ng Diablo. Pero sinasabi ko ngayon, meron kang magagawa. Ha? Praise the Lord. Meron! Hindi pera. Hindi gamot. Pray. And hindi lang yon. Worship the Lord. Worship the Lord. May bayad ba? May bayad bang kumanta sa Panginoon? Kailangan bang gitara? Wala silang gitara. Wala silang drums. Wala silang piano. Ano ginawa nila? Kung anong ginagawa mo ngayon, habang nakatayo ka, yan ang ginagawa ni Paul and Silas. Ang Diyos nila na inaawitan, ang Diyos na sinasamba nila, is the same God that we are worshiping right now. He's the same yesterday, today, and forever. Wala. Sabihin mo ngayon sa ating Panginoon ang kanyang katapatan. Right now, Lord God Jesus, can we sing this song sa ating mga puso? Katapatan mo, Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aking puso, sa aking buhay, mapulit pagsambay iaalay. Anong iaalay mo? Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Katapatan mo, Panginoon, Lord God Jesus. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aking puso, sa aking buhay, papurit pagsambay iaalay. Sabihin mo ngayon. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Napakabuti ng Panginoon, Lord God Jesus! Panginoon, kay bumi mo sa akin.
lamang, Panginoon, Lord. Ikaw lamang ang tangi kong sasambahin. Let's worship the Lord. Let's sing, awitan kita. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon. Jesus, kay buti mo. Kay buti mo sa akin. Awitan kita. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon. Kay buti mo sa akin. Aawitan kita, Panginoon. Aawitan kita. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon. Kay buti mo sa Awitan kita. Awitan. Let's stop, church. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon. Aawitan mo sa akin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon. Kay buti mo sa akin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon. Kay buti mo sa akin. Kay buti mo, Panginoon. Kay buti mo sa akin. Hallelujah. Kay buti mo, Lord. Kay buti mo sa akin. Kay buti mo. Kay buti mo. Purihin ka. Oh, hallelujah, Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin ka. Purihin ka. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Kaya nga kapag balad na balad ka ng problema, kapatid, huwag mo kunin yung mobile. Huwag kang tumawag na kahit sino. Stand still and pray and worship the Lord. Wala kang ibang gagawin, just to worship. Just to worship.
just to worship. Just praise. Praise the Lord. God will bring you out. God will get you out. God will get you out, church. God will get you out, church. Just stand still and see the salvation of God. Hindi mo na kailangan pukpukin pa yung sarili mo. Hindi mo na kailangan na pukpukin pa yung iba. Hindi mo na kailangan na kumuha ka ng lagare. Mag-self-inflicted on how to move. There's God, church. Yes, feeling mo, alam, pinabayaan ka ng Diyos. No, He's just watching you. He's just watching you, Church of God. Tinitignan niya yung attitude mo. Tinitignan niya na how many years ka na nakikinig ng salita ng Panginoon, hanggang ngayon, hindi mo pa rin ma-apply yung kanyang mga sala. There's something wrong. But see, yung mga nakapaligid na nakikinig lang, they will lose. Why? Because they are hearers of the word. Kaya nga may isang kwento, may makina. They are walking in the streets, winter time, nag-ielo. Hawak-hawak niya yung kanyang anak, kalong-kalong niya. She's about to give up. Mamamatay sila sa hypothermia. Bumabagsak ang temperature nila. Mamamatay yung kanyang anak. And a man came na meron siyang sasakyan. Nakita niya yung makina. They are about to die. So itong mamang ito, sabi niya sa nanay niya, dali mo dito yung anak mo. Dinala po nung nanay na nanginginig yung kanya anak sa sasakyan. At yung mamang ito, sinarado niya yung pintuan. At tumalis siya, tinakbo niya yung anak. At yung nanay doon, nasyak siya. Nasaan yung anak ko? Ano ginawa niya? Tumakbo siya, tumakbo siya, tumakbo siya, tumakbo siya, tumakbo siya, tumakbo siya, tumakbo siya. At tuminto yung sasakyan. At pag-open niya sa pintuan, nakita niyo yung anak. Sabi nung, Mama, pumasok ka na. Bakit mo ako iniwan? Hindi kita iniwan. Pinatakbo kita upang mag-init ka, upang yung puso mo pumintig, upang sa ganon, magkan mo yung anak mo. At yung init na yun, ibigay mo sa anak mo. Hallelujah! You see, God is doing something in our life. Pag minsan, sinasabi natin, Lord, Albert, iniwan mo ko. Hindi ka iniwan ng Diyos. Binibigyan ka lang niya ng lakas to move on. Upang sa ganon, para makita ka na nakatayo ka dito. Yung mga kapatid mo nanghihina, bigyan mo sila ng lakas. Hallelujah! Praise the Lord. See, church, if God will bring you something sa inyong mga buhay, He will get you out. Oh, yes, Jesus. He will get you out. I don't know when, I don't know how, but if you will pray and praise Him, He will bring you out. He will bring you out. May dinadanas kami mga problema ng aking may bahay. But I know that God brought us here. He will bring us out. He will bring us out. This verse, this message is not only for you. This is for me, for my family. Akala natin, okay. But I'm telling you, brothers and sisters, prepare. Prepare yourselves. Nagbabantay na ang Diablo. Mamaya pala, paglabas mo, nandiyan ang Diablo to deceive you. But if you will put the message today sa iyong puso, that if God brought us here sa iyong situation, tell the devil, God will bring me out. I will pray. I will pray. I will praise Him. I will praise Him. Kaya nga, Church of God, kapag lumuhod ka na, wala nang magagawa ang Diablo sa buhay mo. Wala na. Pag tinas mo na yung kamay mo, wala na.
wala na. At lalong-lalo na, kapag ka pinalakbak mo na ang kamay mo, wala nang magagawa ang job lock sa buhay mo. Hallelujah. Amen. Amen. Thank you, Lord. Let's worship the Lord. Yes, oh Jesus. Salamat, Panginoon Lord, sa hapong ito. Salamat po, Panginoon Lord, sa message na binigay mo, Lord. Lumalakas, 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 lumalakas kami, Panginoon Lord God Jesus. Salamat po sa kalakasan, Panginoon Lord. We will never be stumbled, O Lord God Jesus, habang kami nakatayo sa iyong presensya. Increase our faith, O Lord God Jesus. I know, Lord, marami po sa aking mga kapatid right now, nasa midnight, Panginoon Lord, ang kanilang mga problema right now. Wake them up, church. Wake them up, Lord God Jesus. Wake them up, Lord God Jesus. It's time to praise the Lord. It's time to worship the Lord. Huwag kang matulog. It's time to praise and worship the Lord. Salamat naman, Diyos, sa hapong ito. We release blessings, O Lord. We release your anointing, O Lord God. Do not allow our brethren to leave this place, O Lord God, na walang nangyayari sa kanila. Lord, send great earthquakes sa kanilang mga buhay, sa kanilang mga family. Shaken them, O Lord God Jesus, so that you will be, Lord, guide them, O Lord God Jesus. And everyone who calls upon the name of the Lord Yes, Jesus. will be loosed sa kanilang mga problema. It's a great awakening. It's a great revival, O Lord God Jesus. Thank you, Lord. We praise you. We glorify your name. Yes, O Lord. In your name we pray. Jesus Christ of Nazareth. Hallelujah. Amen. 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 Praise the Lord. Are you blessed, church? Amen.